Kuya Jay, natutuwa ako at lihim akong nagbabasa ng mga story mo dito. Ako man din ay meron ding nakaraan na kahit medyo matagal na, sariwa pa rin sa isipan ko ang mga nangyari. Hindi ko rin alam kung bakit ko nagawa iyon. Alam ko na may mali, pero dahil sa mahal ko ang asawa ko at nag-aalala ako sa kanya, ginawa ko iyon. Sumunod ako sa gusto niya na may iba akong kasama. Kuya Jay, mahaba ang kwento ng buhay ko. Ikaw na po ang bahala na mag-ayos at sana ay mabasa ko dito. Nakatira kami ng aking asawa sa bahay ng mga magulang niya. Magkatabi lang ang kwarto namin ng kanyang ina at ama. Mababait naman ang aking biyenan kaya wala naman problema sa akin. Kaya lang, hindi talaga minsan maiwasan na hindi magtalo ang mag-asawa kahit sa maliit na bagay. Isa pa, masyadong seloso ang asawa ko. Hindi naman niya ipinapakita na nagseselos siya. Pero kapag kami na lang dalawa, minsan bago matulog, kung ano-anong paghihinala ang sinasabi nito. Nakikita tuloy ng aking mga biyenan ang pagtatalo naming mag-asawa, na minsan ay nag-aalala din sila. Kuya Jay, ako pala si Monet. Ang asawa ko naman na si Jonas ay nagtatrabaho sa isang malaking hotel and restaurant dati. Madalas pang gabi ang duty nito. Kaya madalas din kami ng mag-isa ng anak namin ang natutulog sa aming kwarto. Pagdating naman ng asawa ko ng mga 7:00 ng umaga galing ng trabaho, ako naman ay naghahanda na rin sa pagpasok po sa aking opisina. Nagtatrabaho ako bilang teller ng hindi naman masyadong kilalang bangko. Rural bank lamang ito. Nagkakasama lang kami ni Jonas kapag day off siya sa kanyang trabaho. Kaya nga sabi ko sa kanya, mag-day off siya kapag Linggo at Sabado, para day off din ako, para naman may oras kaming pareho sa anak namin. Minsan nagkakatagpo, kaya lang madalas hindi dahil pa iba-iba ang schedule ng asawa ko. Hardworking din ito, kaya wala din akong masasabi sa kanya. Wala din siyang mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak. Masasabi ko na match naman kami pareho. Kung nagtatalo man kami minsan dahil sa bata o kaya kapag nagseselos siya. Dahil na madalas gabi ang kanyang duty, iniisip niya na baka raw nasasadik na ako. Baka raw maghanap ako ng iba. Ang totoo naman, kahit paano namimiss ko rin iyon. Pero hindi ko maisip na magagawa ko siyang ipagpalit o maghanap ng iba. Swerte ko na nga sa kanya at pamilya talaga ang laging iniisip. Isa pa, mapagmahal din si Jonas sa mga magulang niya. Kaya masasabi ko na nasa tamang lalaki talaga ako. Anak, kung ano man ang problema ninyong mag-asawa, pag-usapan ninyo. Huwag ninyong patagalin na kayo ay magsamaan ng loob. Ang sabi sa akin ni Papa, ang ama ng aking asawa. Dahil silang dalawang mag-asawa, kaya tumagal ang pagsasama dahil nagbibigayan sila kung ano ang gusto ng isa't isa. Marahil ay totoo nga ang sabi ni Papa. Lagi rin kasing magkasama ang mag-asawa at lagi silang masaya. Isa pa sa sinabi sa akin ni Mama, ang ina naman ng asawa ko, na kailangan lagi mong pasasayahin ang asawa mo. Ang mga lalaki, kapag maligaya yan, mamahalin kanya ng sobra. Hindi na yan maghahanap ng ligaya sa iba dahil sa iyo pa lamang ay kontento na siya. Ang sabi pa ng mama ng aking asawa, sila raw kasing mag-asawa kahit may edad na. Hindi nila kinakalimutan ang paglalambingan at pagtatabi. Dahil ang mga lalaki raw ay nature na nila iyon. Kailangan laki silang pagbibigyan para hindi na maghanap ng iba. Isa pa sa hindi ko makakalimutan na sabi ng mama ng aking asawa ay, huwag na huwag kang tatanggi sa asawa mo kapag gusto nito. Iyan ang susi sa magandang pagsasama ng mag-asawa. Sabi pa ulit sa akin, dati hindi ko masyadong maintindihan iyon, pero kalaunan ay nakuha ko rin ang ibig sabihin ni mama. Dahil iyon din ang nakikita ko sa aking asawa. Minsan kasi pagod din ako sa aking trabaho at wala rin ako sa mood. Kaya kapag nag-aaya ang asawa ko, hindi ko pinapansin. Kaya minsan, iyon din ang nagiging dahilan ng pagtatalo namin. Umiinit ang ulo ng asawa ko kahit sa maliit na dahilan. Na ibabaling niya sa iba ang kanyang inis
Pero ang totoong pinagmulan ay hindi ko siya napagbigyan sa gusto niya. Alanganing oras naman kasi kung kailan, madaling araw at kasarapan ang tulog ko. Kaya minsan, hindi ako kinikibo ng asawa ko. Dahil doon, nakaisip din ako ng paraan. Tulad nga ng madalas na panggabi ang trabaho ng asawa ko, bago ako matulog, nagsisend ako ng mga pictures ko at video na parang inaakit ko siya. Natutuwa siya kapag gano'n ang ginagawa ko. Nagmamadali pa itong umuwi sa umaga para humabol, lalo kapag tulog pa ang anak namin at bago ako pumasok sa aking trabaho. Dahil nga doon, bihira na kami magtalo at tama nga si Mama na dapat hindi ako tumanggi sa aking asawa kapag gusto nito. Nabawasan din ang madalas na pagselos nito at naging open na rin kami sa usapan naming mag-asawa kung paano kami pareho mag-e-enjoy. Nakilala ko si Jonas noon nang may pinuntahan akong party ng aking kaibigan. Unang kita pa lang daw niya sa akin noon, nagandahan na siya. Kaya lang pareho pa kaming nag-aaral noon. Naging kami ni Jonas ng 1 taon. Pero after lang ng graduation ko, may nangyari sa amin ng 1 beses. At ang 1 beses na iyon ay nagbunga agad. Wala naman naging problema dahil tanggap naman ng mga magulang ni Jonas ang nangyari sa amin. Lalo na't 2 lang silang magkapatid na parehong lalaki. Gusto talaga nila na mag-asawa na ang mga anak nila para may apo na raw sila habang malakas pa at kaya pa nilang mag-alaga. Kaya na ngayon, kahit may anak na kami, nakakapagtrabaho pa ako dahil nandyan ang mga magulang ni Jonas na nag-aalaga sa apo nila. Madalas nga doon na natutulog ang anak ko sa kwarto ng mag-asawa. Kaya nagkakaroon din kami ng pagkakataon na mag-solo. Lalo na't nagtatagpo ang aming mga day off. Pero nagbago lang ang iyon nang magpasyang mag-abroad ang asawa ko. Sa baba kasi ng sahod niya sa kanyang pinapasukan, nagkakakasya lamang sa pagkain namin sa araw-araw. Hindi man lang kami makabili ng kahit second-hand na sasakyan. Pangarap talaga ng asawa ko yon na mangibang bansa. Kaya sa mga hotel siya pumasok at gusto niya siya sana sa barko. Medyo nalungkot ang mga magulang ni Jonas nang malaman ang desisyon ng anak. Nasa abroad na rin kasi ang isang kapatid nito at kapag umalis pa raw siya, silang 2 na lang dito. Ipinaliwanag naman ni Jonas sa kanyang mga magulang na nandito naman ako at ang anak namin. At every year naman ay uuwi siya. Tanggap din nila na ganun talaga ang mangyayari. Maiiwan sila ng mga anak dahil may sarili na rin silang pamilya. Basta anak, kapag may problema kayo, huwag kang magdadalawang isip na tawagan kami. Magsabi ka lang, nandito kami ng papa mo, handang tumulong sa inyo. Sabi ng mama ng aking asawa. Lahat yan ay nadadala sa usapan. Dagdag din ng papa ng aking asawa. Tuwing umaga naman, ang mag-asawa ay naglalakad-lakad, lalo na si papa. Kahit retired na, malakas pa at nakakatakbo pa ito. Palibhasa tulad ni Jonas, wala rin siyang bisyo. Ang mama lang niya ang medyo mahina na. Mas matanda rin kasi ng 5 taon ang nanay ni Jonas kaysa sa tatay niya. Minsan nga, nagbibiruan sila. Kaya pa raw ni tatay mag-asawa kapag nawala siya. Kung maarik nga raw, ay si nanay na ang maghanap ng babae para sa asawa niya. Dahil tumatanda na siya. Sa tingin ko kasi, mukhang hindi na rin kaya ni mama. Kahit sabihin niya na, hindi dapat tinatanggihan ng asawa. Dahil nagkaedad na, kaya bakas na din ang panghihina. Samantalang ang papa ni Jonas ay active pa talaga. At palagay ko, kayang-kaya pang mag-asawang muli. Nete, kumusta na kayo dyan? Kumusta na ang anak natin? Okay lang ba sila? Sabihin mo, magpapadala ko ng pang-maintenance nila. Sabi ni Jonas sa akin nang mag-usap kami matapos na makaalis siya at naka1 buwan na doon. Kapareho lang din ng trabaho niya dati sa hotel and restaurant dito. Nagkukumustahan kami madalas. Minsan nakikita ko na malungkot ang asawa ko. Siguro dahil mag-isa lang siya doon. Kaya ang ginawa ko, inaaliw ko na lang. Nakikipagkwentuhan ako ng madalas sa kanya. Mga after 5 months niya doon,
parang nag-iba ang asawa ko. Dati, madalas nagsiselos ito. Pero nang lumayo naman ito at hindi na ako nakikita, tila nawala ang madalas na pagduda sa akin. Hinayaan ko lang. Pero isang araw, biglang nag-chat sa akin. Nete, kung namimiss mo ako, kung kailangan mo, okay lang sa akin. Basta masaya ka. Chat sa akin ni Jonas, Kuya Jay. Habang nag-uusap kami sa chat. Hindi ko maintindihan. Sagot ko sa chat ng asawa ko dahil nasa trabaho ako noon. Kaya chat lang muna kami. Pero kapag sa bahay, video call ang ginagawa ko. Kapag na-miss mo lang naman ako, kung gusto mo, okay lang sa akin. Sabi pa ulit ni Jonas sa chat. Nalabuan ako sa chat niya, pero unti-unti kong inunawa kung ano ang kanyang sinasabi. Ibig sabihin, pinamimigay mo na ako? Ibig mo bang sabihin, manlalalaki ako? Ganun ba, Jonas? Sagot ko agad sa chat, sa inis ko, na parang iba ang dating ng chat niya sa akin. Wala. Kalimutan mo na yon. Joke lang yon. Biglang reply nito, sabay paalam na may gagawin daw siya. Napansin niya kasi na medyo nainis ako sa kanya. Iba kasi ang dating ng chat niya sa akin. Napaisip ako, ano kaya ang pumasok sa isip ng asawa ko? Bakit gano'n ang chat niya sa akin? May iba na kaya siya doon? Kaya unti-unti niya akong pinalalayo sa kanya? Kuya Jay, dinamdam ko talaga ang chat niya. Lalo na pag uwi ko, tinawagan ko siya, pero ayaw niyang sagutin. Kaya nag-iyak talaga ako magdamag. Ano bang nagawa ko? Bakit pinagpalit niya ako? Sabi ko sa aking sarili. Kaya marami akong chat sa kanya. Kahit naka-offline siya, tiyak naman na mababasa niya iyon. Iha, bakit parang namumula ang mata mo? Umiyak ka ba? Tanong ni Papa, ang ama ng aking asawa, nang makita ako kinabukasan na namumugto ang mata. Wala po, Papa. Nasobrahan siguro ako sa tulog. Sabi ko agad. May problema ba kayong mag-asawa? Tanong naman ni Mama. Wala po, Ma. Okay lang kami. At sabay na pumasok ulit ako ng kwarto. Hindi ko kasi maitago sa mga biyenan ko ang aking mararamdaman. Hello, Net. Sorry sa mga sinabi ko, ha. Joke lang naman yun. Tumawag kasi sina Mama na umiyak karam. Sabi ni Jonas sa chat sa akin. Ayaw mo kasi akong kausapin. Sagot ko naman. Busy lang ako dito. Reply ulit ni Jonas sa akin. Saka wala akong babae dito. Ikaw lang ang mahal ko. Wala nang iba. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Kaya nga nasabi ko na kung na-miss mo ako, okay lang sa akin dahil inaalala kita. Gusto ko naman na maging masaya ka kahit wala ako sa tabi mo. Doon ay naisip ko na nang tuluyan ang gusto ng asawa ko, Kuya Jay. Nakuha ko na ang ibig niyan sabihin. Totoo naman na namimiss ko siya dahil 1 taon na siyang wala dito. Kaya ang ginawa ko, sinakyan ko muna ang kanyang mga sinabi. Titingnan ko kung ano ang magiging reaksyon niya. Payag ka ba talaga? Baka naman magselos ka. Sabi ko agad dahil naiinip ako sa chat, kaya tinawagan ko na lang. Hindi, biro lang yun, sabi pa niya. Pero kung gusto mo, okay lang. Basta sabihin mo sa akin kung sino at gusto ko isend mo sa akin ang video niyo. Sabi pa nito, sinakyan ko na lang ang mga sinabi ng asawa ko. Siguro naiinip din doon sa abroad, lalo na't nasa Middle East siya. Kaya para naman masatisfy siya, nagsisend na lang ako ng mga videos ko, minsan kapag kumakain kami o naglalaba ako kasama ang anak namin. Kaya lang hindi siya masyadong interesado doon. Mas gusto niya kapag kaming dalawa lang ang nag-uusap at video call. Dahil sa mga sinabi niya at sinakyan ko ang gusto niya. Akala siguro niya seryoso ako. Kaya nang sabihin ko, biro lang din ang pagpayag ko. Biglang hindi ako kinausap. Akala daw niya matutupad na ang gusto niya. Naiinggit raw kasi siya sa mga kasama niya doon na ganon ang ginawa ng asawa. Gusto raw niyang subukan. Yan ang huling chat sa akin ni Jonas. Tapos hindi na muli akong kinausap. Ngunit, nag-away ba kayo mag-asawa? Ang tanong ni Papa sa akin nang makita ako. Bakit po pa? Tanong ko sa ama ng aking asawa nang makita ako na kumakain mag-isa na malungkot.
Tumawag sa akin si Jonas. Kinukumusta kayo? Bakit hindi sa iyo tumawag? Hindi ba kayo nag-uusap? Tanong muli ni Papa. May tampuhan lang ng konti pa. Sagot ko agad. Pero iha, dapat hindi niyo na pinapatagal yan. 1 linggo na pala kayong hindi nag-uusap? Ano ba pinag-awayan ninyo? Baka makatulong ako. Magsabi ka lang. Sabi pa ni Papa, at sabay lapit sa akin at tiningnan ako. Gusto ko man sanang sabihin sa ama ng aking asawa, pero nahihiya ako. Ayaw ko namang sabihin sa kanila na ang gusto ng anak nila ay gagawin ko. Baka hindi maniwala o magalit pa sila sa anak nila. O kaya naman, mag-isip ng iba sa akin. Wala po pa, okay lang kami, sabi ko agad, sabay talikod ko. Sige bahala ka, basta nandito lang ako. Makikinig ako sa sasabihin mo, kahit ano, kahit personal. Kahit usapang mag-asawa, nandito ako net, sabi pa ni Papa sa akin. Doon ay naisip ko na sabihin sa ama ng aking asawa ang totoo dahil 1 linggo akong binabagabag at hindi makatulog. Sabi naman niya, kahit ano, makikinig siya. Total wala ang kanyang asawa, kami lang kasi ang nasa bahay, oras na iyon. Namili kasi sina Mama kasama ang anak namin ni Jonas. Pa? Kung magsasabi ba ako sa inyo ng totoo, tayo lang ang makakaalam? Nahihiya kasi ako kay Mama kapag nalaman niya. Sana, sa atin lang muna ito. Mahinang sabi ko sa ama ng aking asawa. Oo naman, tayong dalawa lang, sabi ni Papa. Doon ay unti-unti ko nang sinabi sa ama ng aking asawa ang gusto ni Jonas. Nakatitig lang siya sa akin at nakikinig sa lahat ng sinabi ko. Pagpasensyahan mo na ang anak ko, Monet. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Sabi ni Papa. Huwag po. Huwag ninyong sasabihin sa kanya na sinabi ko sa inyo. Magagalit lalo iyon. Pakiusap ko sa ama ng aking asawa. Sige, ikaw ang bahala. Pero kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Kabisado ko yan si Jonas. Baka lalong magtampo sa'yo kapag hindi mo napagbigyan. Sabi muli ni Papa, bago natapos ang usapan namin, dahil dumating na ang maglola galing sa pamimili. Kinagabihan na, nag-isip ako sa mga sinabi ng aking biyenan. Inaalala ko rin ang aking asawa, tulad ng sabi ni Papa, baka ma-depress doon ang aking asawa, baka magkasakit, lalo't wala siyang masyadong kakilala doon. Ang ugali pa naman ng asawa ko, kapag galit nagmumokmok ito. Hindi kumakain at umiinom, parang pinapahirapan niya ang kanyang sarili. Naalala ko pa noon nang dating nag-away kami dito at hindi ko siya kinausap. At sabi ko, maghiwalay na lang kami, sabay umuwi ako sa mga magulang ko. Ang ginawa niya, nagpadlak sa kwarto, hindi lumalabas at kumakain. Nag-alala sina Mama at Papa sa kanya dahil buong araw na hindi lumabas. Kaya pumunta sa bahay ang mag-asawa at kinausap ako na bumalik na. Sumama naman ako at kinausap ko si Jonas. Doon lamang ito lumabas ng kwarto at kumain. Kaya simula noon, laging nag-aalala ang magulang niya kapag nagtatalo kami. Kaya madalas ako ang umuunawa sa aking asawa. Doon nga napag-isip ko na kawawa naman si Jonas doon, baka magdasakit dahil hindi kami nag-uusap. Baka kung ano ang maisip na gawin doon, ayoko naman na mapahamak siya doon, kaya nakabuo ako ng plano. Kumusta ka na? Payag na ako sa gusto mo. Ang totoo na mimiss na talaga kita, sabi ko sa aking unang chat kay Jonas. Agad-agad naman nag-reply ito. Okay lang ako. Nasa work ako ngayon kaya busy ako. Sorry ha, hindi kita masyado nakausap, reply ni Jonas. Sabi ko na nga ba, magre-reply agad ito kapag tungkol doon sa gusto niya ang sasabihin ko. Kapag kasi iba ang chat ko, hindi sumasagot. Mamaya after ko dito, mag-usap tayo. Tawagan kita ha, sabi pa sa chat na mukhang excited sa balita ko. Pero ang totoo, wala naman talaga akong ganun na gagawin. Gusto ko lang na mag-usap kami para malaman ko kung okay lang siya. Kinagabihan nga, masaya ang asawa ko na tumawag. Nag-usap kami, nagkumustahan. Nagsabi rin na magpapadala siya ng pera, kinabukasan, para sa allowance ng anak namin, saka para daw sa akin. Bumili raw ako ng mga gusto ko. Iyon din naman talaga ang hinihintay ko, kaya gusto ko siyang makausap. May mga bayarin kasi sa school, ang anak namin, saka ako may gusto din akong bilhin, kaya lang
Kulang naman ang sahod ko sa aking trabaho. Natuwa pa ako dahil ang buong sweldo niya sa isang buwan ang ipapadala niya raw. Sa isip ko, malaki-laki din yun. Makakapag-saving pa ako. Hindi ko alam pero tuwang-tuwa talaga siya sa balita ko na payag na ako kahit hindi naman totoo. Isa pa, sino namang lalaki ang aalokin ko? Basta kapag may nakita ka na, magsabi ka sa akin at sana yung hindi tayo kilala para walang maging problema. Sabi pa ni Jonas bago kami natapos ng usapan. Saan naman ako kukuha ng ganon, lalo't hindi ko kilala. Mas mahirap yon kung pupulot ako kung saan-saan. Doon pumasok sa isip ko ang ex-boyfriend ko. Siguradong papayag yon, kaya lang naalala ko, nasa ibang bansa rin pala ang lokong iyon. Kung mga pasama ko naman sa trabaho, wala din. Halos lahat kami babae doon, si Manong guard lang ang lalaki sa amin. Pero pwede na rin yun, sabi ko sa isip ko, tutal, madalas na pasaringan ako ng lokong mamang gwardya na iyon. Alam ko, sa mga tingin niya sa akin, na gusto niya ako. Kinabukasan, muli nagtanong si Papa sa akin, Nete, kumusta? Nag-usap na ba kayo ni Jonas? Nang makita ako, kinabukasan, napapasok na sa aking trabaho. Opo pa, kagabi po, nag-usap na kami, okay naman siya. Ano, napag-usapan na ba ninyo ang problema ninyo saka ang gusto ng asawa mo? Hindi pa ho pa, pero pag-iisipan ko po. Ganun ba? Basta kung may kailangan ka, nandito lang ako. Baka lalong magtampo yun sa iyo, ang anak ko. Sabi pa nito sa akin. Kaya habang naglalakad ako papasok sa trabaho, iniisip ko kung paano ko kakausapin ang guard namin. Pero buo na sa isip ko, siya na lang ang aalukin ko. Pero mukhang hindi sumang-ayon sa akin ang panahon, Kuya Jay. Good morning po ma'am, bati sa akin ng gwardyang babae. Doon ko nalaman na umuwi pala ng province si Manong dahil may namatay daw sa pamilya. Kinagabihan naman, nag-chat muli ang asawa ko, nagtatanong kung meron na raw ba. Sabi ko, wala pa. Nang sinabi ko iyon, hindi na nag-reply ulit. Kaya ang ginawa ko, natulog na lang din ako hanggang kinabukasan. Hindi nag-chat sa akin, nagtampo na naman, sigurado iyon. Paglabas ko ng bahay, kinabukasan bago ako pumasok, nakita ko si Papa, ang ama ng aking asawa, nagpuputol ng mga sanga ng kahoy na sumobra na sa bakod ng bahay. Nakita ko na pawis ito, pero kayang-kaya pa niyang sibakin ang malaking puno ng mangga sa harapan ng bahay nila. Umakyat pa ito at doon sa sanga umupo at nagputol. Ang lakas pa talaga ng biyanan ko kahit may edad na, sabi ko sa aking sarili. Kaya habang muli akong naglalakad papasok ng opisina, Kuya Jay, nabuo na sa isip ko kung sino ang aanukin ko para pagbigyan ng mga sinabi ng aking asawa na nasa abroad. Mahal, may nakita na ako, meron na, chat ko sa aking asawa pagdating ko ng office. Hindi naman nagtagal, nag-reply agad ito. Talaga? Sino? Okay na ba? May video ka na ba? Sunod-sunod na chat sa akin. Wala pa, basta chat kita kapag okay na. Tapos isend ko ang video sa iyo. Sabi ko sa aking asawa. Maghapon na ay panay ang chat namin ng asawa ko. Tuwang-tuwa ito sa balita ko. Pero ang totoo, sa isip ko pala niyon, nagdadalawang isip pa ako at iniisip ko kung paano ko uumpisahan na sabihin. Pero pag uwi ko ng bahay, sakto wala si mama. Kasama na naman ang anak namin, pumunta raw ng birthday party ng classmate ng anak ko. Naabutan ko si Papa na nakaupo at nagkakape. Iha, dumating ka pala. Kapag gutom ka na, kain na lang dyan. May lutong ulam sa ref. Hindi na kasi kami nagluto eh. Gabi na uuwi yung maglola. Tapos ako, busog naman, sabi ng ama ng aking asawa. Busog din po ako pa, sagot ko naman. May sasabihin sana ako sa inyo. Mahinang sabi ko sa ama ng aking asawa. At agad din naman na humarap sa akin at hinintay ang sasabihin ko. Doon nga ay dahan-dahan ko na sinabi at ipinaliwanag sa ama ng aking asawa ang lahat ng gusto ng kanyang anak na aking asawa. Kung iyon ang paraan para makatulong ako sa inyong mag-asawa,
Bakit hindi? Sabi ko naman sa'yo, nandito lang ako, sagot ng ama ng aking asawa. At nakita ko na nakangiti rin ito habang nagsasalita. Marahil naiisip din niya na makakatulong siya sa kinakaharap ko na problema. Kaya agad akong pumasok sa kwarto namin mag-asawa at binuksan ko ang kamera ng aking cellphone habang nakatutok sa higaan. Doon na ay tinupad ko ang gusto ng aking asawa. Tulad ng sabi niya, ginawa ko nga ang lahat. Tiyak na hindi na siya maiinggit sa mga kasama niya sa trabaho na meron ding asawa na ganun ang ginagawa. Salamat pa, natulungan mo kami sa aming problema. Tiyak na matutuwa si Jonas kapag nakita na iyon, sabi ko kay Papa, habang palabas na ito ng pinto ng kwarto namin. Okay lang iha, basta magsabi ka lang kapag kailangan mo. Nandito lang ako, huwag kang mahiya. Pahabol pa ni Papa habang masayang palabas ng pinto. Sigurado na hindi na magtatampo ang asawa ko dahil bukas din isesend ko agad ang video ko na narecord ko. At dahil wala pa ang anak ko at lola niya, sinamantala ko na rin ang pagkakataon muli kung tinawag ang ama ng aking asawa at nagkwentuhan pa muli kami. Sana nga lang matuwa si Jonas sa ipapadala ko na video sa kanya at hindi na ako awayin pa.